Mga Duterte, sabi rito, NBI may summon vlogger Jack Argota in probe of fake medical report on the President. Itong bungi na to mga kababayan, na vlogger ni Sara, masyado mapanlait. Sabi ko nga mga kababayan, pueble ba mayahe, masyalo sa manahon na yon? Hindi man maintindihan na ni Sabit kasi mahina na rin yung pandinig. Sabi dito, loading. Inulit niya Jack Argota, mueble ba? Ha? Masyalo? Masyalo, ha? Sabi ni Sabit, mga kababayan, masyalo. Ang dinig ko nga ko, marshmallow. Masyalo? Kung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Very good itong ginawa ng NBI. So tama ito mga kababayan. Ayan si Bungi, vlogger ng mga Duterte. Sabi rito, NBI may summon vlogger Jack Argota in probe of fake medical report on the President. Itong bungi na to mga kababayan, na vlogger ni Sara, masyado mapanlait. Sabi ko nga mga kababayan, kung ikaw ay may kampansana, dapat umiwas ka sa ganyang uri ng pag-uugali. Kasi bungi ka na nga, pagkatapos ganyan pa yung behavior mo, mahilig ka pang manlait, mamintas, at magpakalat ng fake news. In-interview po ni Bungi Jack Argota mga kababayan, si Chavit Singson, kasama yung mga DDS vloggers na mga kauri niya na mapanlait. Kasi DDS vlogger siya. Doon sa istasyon nila, yung SMNI, pinagtawanan siya ng mga tao kasi hindi niya ma-pronounce ng maayos yung marshalo. Ang tunog po, marshmallow. Kaya ginawa ng mga netizens ng meme. Sabi ni Jack Argota, pueble ba mayahe, masyalo sa manahon na yon? Hindi man maintindihan na ni Sabit kasi mahina na rin yung pandinig. Sabi dito, loading. Inulit niya Jack Argota, mueble ba? Ha? Masyalo, ha? Sabi ni Sabit, mga kababayan, yung bingo tapos yung bingi, hindi magkaintindihan po. Pero mahilig pa manlait, mga kababayan, itong lokong ito. Talaga, pag DDS talaga mga kababayan, walang kahihiya. Kaya ito, tinakalat ng mga netizens, pinagtatawa na. Di magkaintindihan yung dalawa. Ha? Masyalo. Ang dinig ko nga ko, marshmallow. Marshalo? Kung posible daw na mangyari yung marshalo, ang nabibigkas niya, marshmallow o masyalo. Kasi nga, ngongo. Pero ang lakas ng loob manlait, mga kababayan. Yung depekto niya sa pagkatao, hindi niya makita. Pero kung laitin yung ating Pangulo, tawaging bangag, ngiwi, matindi po. Ganon ang uri ng pagkatao nitong mga DDS mga kababayan. Napakasaba talaga ng mga ugali. You see? O ngayon, deserve niya to. Ang sabi ng NBI, ipapatawag, isasamo nila ito. Yung mga nagpakalat ng fake news, gamit po yung sabi, piniki po yung medical report ng Sendlo sa kalagayan ng ating Pangulong Bongbong. The National Bureau of Investigation may subpena content creator Jack Argota in its probe on false medical report on President Ferdinand Marcos Jr. according to the agency's acting director, Angelito Lito Magno. Sa interview ng Billionaire News Channel, sabi po ni Magno, the NBI has started investigating the claims about the health of the President who was recently hospitalized for diverticulitis but it's now doing well, as per Malacanang. The NBI may also summon the people behind the online post, sabi po ni Magno. Ang dami nila, yung mga DDS vloggers and influencers, including Jason Sa,
Pati po si Bobby Tiglao, si Lorraine Badoy, sabay-sabay na nagpakalat po. So lahat ito dapat imbestigahan mga kababayan. At lahat na sila ngayon, pinagtatanggal na po yung kanilang post, na-screenshots na po ng ating mga authorities. So importante po talaga na tuldukan na to na matindi pong pang-abuso nitong mga taong ito. Hanggat hindi ito nakukulong ng mga lokong ito, magpapatuloy sila sa pagpapakalat nila ng disinformation, fake news at paninira sa ating Pangulo at kung sino nakalaban nila sa politika. Namihasa po kasi hindi sila noon pinapatulan. Pagkatapos this time, na pinagabol sila, ang pinapakalat naman nila, mga kababayan, wala na anyang kalayaan sa pamamahayag. Martial law na anya, tulad ng sinasabi ni Liviste, de facto martial law. Saka si Mike Defensor, yun na din, may martial law na anya sa Cebu. Ano nagka-martial law mga kababayan? Sumubra na nga ang kalayaan ninyo sa pagsasalita. Sobra-sobra ng pag-aabuso mga kababayan. So talaga, kailangan na gamitan mga kababayan ito na kamay na bakal para matuto sila na rumispeto mga kababayan sa kapwa. Rumispeto sa ating mga authority, sa ating institusyon. Rumispeto sila sa ibang tao. Mga walang modo itong mga taong ito. At saka si Lorraine Badoy. Tingnan ninyo yung post mga kababayan ni Lorraine Badoy. Yan o. Matindi po. Masyadong bastos. Yan o. Sabi niya rito. Did it also enter your mind when you saw Bangag with the dog that the dog is in danger of being part of an orgy? Or was that just me? Yung sexual orgy, na ang ibig sabihin, pati aso, dinadamay mga kababayan sa orgy, yung sexual orgy, na pinakalat na fake video po. Ang isang DDS vlogger na nakabase sa Amerika, remember? Ina-accuse yung ating First Lady, Lisa Marcos, at saka yung ating Pangulo. And this time, ito na yung imputation, mga kababayan ni Lorraine Badoy. Itong taong ito, doktor pa naman ito, napakawalang iya ang kanyang ugali. Kaya, sabi ng isang netizen mga kababayan, talagang binanatan siya ng todo. Ayan o, Maria Bratikova. Sabi ni Maria Bratikova, Badoy and Stens are synonymous. When people reveal what possesses their yearnings, imaginations, cravings, wet dreams, that's when you realize that depravity that cancels the morality, good manners, and decency in some people. The rotting tissues issue slowly but surely. Ganyan kabulok ang pagkatao mga kababayan ni Lorraine Badoy. Pero isa siyang doktor. Bulok na bulok ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa. The totality ng kanyang pagkatao. Napakabastos na babae. Yan ang ibig sabihin po dito sa post nitong isang netizen. Nangangamoy yung pinakabulok mga kababayan. Beyond description na pagkabulok. Yan ang uri ng pagkatao ni Lorraine Badoy. Yan ah. Yan ang uri ng morality. Mayroon si Badoy. Miss Badoy's unraveling is being outed by herself. In salami tactic, in a move she thinks wrongly but consciously, is erudite and read-worthy. She's doing an excellent job of self-reveal. In other words, sa kanyang pananalita, mga kababayan, ini-expose lang ni Lorraine Badoy kung anong uri, gaano kasama ang kanyang pagkatao, kung gaano siya kabastos na babae mga kababayan. Nangangamoy ang kanyang kabastusan, nangangalingasaw ang kanyang kabastusan. It is almost beyond description mga kababayan. Walang mahagilap tayong salita kung gaano kabastos ang kanyang imagination. Na hindi mo maisip. Ako nga po, yung mga terms na yan na sex urge, never ko siyang nababanggit. That is not part of my vocabulary mga kababayan. Kasi napakalaswa ng term na sex urge. Yan ang ibig niyang sabihin dyan sa urge. Yung group sex ang ibig sabihin niyan. Kasama yung aso. Yan ang ibig niya ipahiwatig mga kababayan sa kanyang mensahe. Yan sabi po ni Maria Bratikova, and you like it, reveal it in it, laugh about it like it is the next potential Nobel Award in shamelessness. Ibig sabihin ang kawalang hiyaan. And that, my dears, also reveals much about you and your person. So, nakatikim ka ng maanghang
na salita na tama lang sa description ng pagkatao mo, Lorraine Badoy. Ang isang tulad mong doktor, iwan ko, dapat itong taong ito, ideklarang persona nung grata o dapat siguro tanggalan ng lisensya bilang isang doktor. Diba may professional ethics dapat na ino-observe din ang isang doktor, ang mga doktor. Professional ethics. Hindi nababagay ang taong ito sa kanyang profesyon bilang isang doktor. Wala pa akong nakita na kaharap na kilalang doktor na kasing bastos mga kababayan ni Lorraine Badoy. Ganon katindi ang pagkatao niya. And that is because, mga kababayan, tumikit siya sa mga Duterte, nahawa po ng masamang ugali. So going back dito, kasama ito si Lorraine Badoy sa nagpakalat ng fake medical reports ng St. Luke sa kalagayan ng ating Pangulo. So dapat kasama ito sa imbestigahan, mga kababayan. Isa mo ng NBI. Sabi po ni Magno, false claims niya about the President's health are a matter of national concern and national security. Hindi po ordinaryong tao ang presidente. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao na malaman ang public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay paintulot na kung ano-ano na lang ang ilalabas natin at magkalat ng fake news. NBI has been documenting the post containing the allegedly false claims. He said, adding that it may file cases soon. He said the post could fall under cyber libel. Argota's post was no longer on his Facebook page, but he said he did not take it down. It was Facebook that did so. Lawyer Jesus Falsis, one of the hosts of Politico Talk, said Argota could be held liable for posting an alleged fake medical report. But even if the report were true, posting it is still a violation of medical and data privacy laws, sabi po ni Attorney Falsis. He also said Argota could be held liable for claiming that Marcos had cancer. Kung ano-ano na lang po ang pinopost laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat hindi ito pinapanagot na mga walang hiya ito, mga walang modo, mga eudemon. Yan ang tawag namin yan dito. Demonyo, eudemon. Itong mga eudemon na to, hanggat hindi natin ito pinapanakot sa batas, magpapatuloy sila sa ganyang mga masasamang gawain. Panahon na natuldukan natin at swituhin natin, panagutin natin ang ganitong uri ng mga gawain ng mga napakawalang hiya ng mga taong ito, mga kababayan. Kaya masaya yung mga netizen sa aksyon ng NBI. Sa wakas, sabi po ni Gonasco, sabi ni AGM Ligarda, yari singungo, maano na ang freedom of speech. Ayon na lang, sabi ni Hines, ang bad breath daw niyan, sabi ni Bo Ambalada, ayo nga fat iyo maulong, dapat kaanyang makulong. Sabi ni GR Villanueva, super deserve niya yan. Ayan yung pinost niya, mga kababayan. Tama yan, isang ngungo, sisiraan si PBBM. Ito ang post niya na screenshot ng marami. This is the evidence. So mabuhay kayo yan sa NBI tapos sa PNP CIDG. Bilisan na ninyo po para kaladkarin ninyo agad, pusasan ninyo agad itong mga taong ito. Kaladkarin sa kulungan para magtino, mga kababayan. Or tumino. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.